Okay guys, no, sa video na to, ipapakita ko sa inyo ng actual, yung work from home namin na kumikita kami ng $5 per hour. So yung trabaho na to guys, ito yung long-term client namin na since April 2022 pa, nag-start kami dito sa client na to. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, no, merong long-term na client dito sa work from home. So yung trabaho namin dito ay product listing. So ipapakita ko sa inyo ng actual step by step kung ano yung ginagawa naming trabaho dito sa client na to. Okay guys, so ito yung time tracker natin, no? Ito nasa gilid. So kapag mag-start kayo magtrabaho dito sa Upwork, i-click nyo yung start para umandar na yung time nyo habang nagtatrabaho kayo. So dito naman sa gilid, makikita nyo nagsisend ng file si client sa amin araw-araw. Okay? So yung file na to minsan marami, minsan konti. So depende sa dami ng stocks na darating sa kanya. So yung mga inililista namin dito sa eBay store niya ay yung mga motor parts. Yung mga motor parts na old stock pero brand new. So yung mga target ni client dito, yung mga lumang sasakyan, no? Mga lawn mower, mga vintage na sasakyan. So ito yung shop ni client. Okay, so dito guys, no, iba-iba kung saan magsisend ng file si client. Kagaya sa client na to, dito siya sa Upwork Messenger mismo nagsisend ng file. So meron naman mga client sa Google Drive, ito sa Dropbox, tapos minsan naman sa OneDrive. So iba-iba sila, no, kung saan sila nagsisend ng file. So ngayon, bubuksan natin yung file na to. Halimbawa, no, bubuksan natin yung file na to para makita natin yung mga products niya. Okay, so dito guys, no, ang gagawin natin ay i-download to. I-click nyo lang yung download dito. Kapag sa Dropbox, no, pag-click nyo ng download, so may lalabas dito na login or sign up. So i-click ko tong continue with download only. Yan, click natin yan para mag-download yung file. So ito yung mga sinend niyang file ngayon, no? Pero syempre, bago tayo mag-start magtrabaho, bago natin i-open yung mga account natin, i-click muna natin yung start dito sa time tracking natin para sumweldo tayo, no? Umandar na yung time natin na nagtatrabaho tayo. So click natin yan, tapos pwede na tayo mag-start magtrabaho. Minimize na natin to, mag-start na tayo magtrabaho ngayon. So ang gagawin natin, dahil na-download na natin siya, so ilalagay nyo siya sa mga folder, no? Kung saan pwede sa desktop, kung saan nyo nilalagay yung mga products, no? Gumawa kayo ng isang folder sa computer nyo para sa mga products na isisend sa inyo ng client. So ngayon, ito yung sample, no, ng trabaho namin. So, kiklik ko to, itong picture na to. So, pwede din, no, dun sa folder kung saan nyo siya dinownload. Tapos, i-check natin yan, no, kung ano ba yung product na to. Okay, so dito kasi sa client na to, guys, sa tagal na namin na naglilista ng mga motor parts, yung iba rito halos na ilista na rin namin dun sa eBay store niya. So, minsan, kapag sinearch ko to, makikita ko na agad siya sa eBay. So, ituturo ko din sa inyo kung paano hanapin kapag wala siya sa eBay. So, pupunta ako sa eBay, ebay.com, yan. Tapos, eto, kukunin ko yung pinaka brand, tapos yung product number. Okay, so, halimbawa, Rotary 125174. Pupunta ako sa eBay. So, isi-search ko rito yung Rotary 5174. O, lagay natin yung 12, no? 12-5174. Tapos, click natin yung enter. So, check natin, no? Ano ba to? Ano ba tong product na to? So, halimbawa, nakikita ko rito, ano siya, no? Belt. Ayan, no? Belt. Tapos, meron pa siyang ibang mga info. I-check nyo yung mga info. Meron siyang UPC. Ayan, o. May UPC. Ito yung size niya. 15.88 mm by 11.93.80 mm. Dapat i-check natin yung mga size na yan. So, hindi ka pwedeng magkamali rito ng kahit na anong sign, kahit na yung dot or yung mga number, dapat dito accurate. So, yan. So, may nakita na tayo, no? Rotary 125174. Kasi nga, nailista na rin namin to dati. Ayan, makikita nyo yung pinaka-store ni client. Ito siya. So, ibig sabihin, hindi na kami mahihirapan ilista yung product na to kasi nga, nakita na namin dati yung info neto. Pero what if na wala siya dito sa eBay? Paano natin siya isa-search? So, kukunin ko to, yung sinearch ko sa eBay, kakopy ko to. Yan, copy. Pupunta ako sa Google, ipipaste ko siya rito. Yan. Tapos, dito hahanap ako na pwede kong makuha yung info nung rotary belt na yon. So, scroll down, hahanap tayo rito. Pwede ka pumunta rito sa MFG Supply, check natin. Pero yung belt na to, 5L-470. So, tingin ko hindi yan. Pero pwede rin natin i-search dito, no? Rotary 12- ayan. So, check natin dito. So, hindi, no? Iba siya. Pero yung mga belt na to, pwedeng compatible sila. Meron ditong compatibility, no? Kahit iba ng brand, kasi yung tinitinda ni client OEM or original. Minsan may mga brand na compatible sa brand na to. So meron siyang compatibility, no? Minsan makikita natin 'yon sa mga listing. Kagaya nito,
yung OEM, tapos meron pa siyang mga ibang mga model na compatible sila. Kaya dapat i-check natin yung mga yan. Kasi pwede natin yan i-add dun sa title natin. Okay, so hindi natin nakita rito, scroll down tayo, tapos lagyan natin ng belt, no, yung sinearch natin, belt. Yan. Tapos hahanap tayo dito ng website kung saan natin siya makikita. So halimbawa guys, ito no, meron ako nakita rito na Rotary number 5174. So try kong i-click to. So check natin, no. Rotary 5174 B-belt for Rotary Premium Belt. Tapos ang size niya 5'8 inches dito. Tapos ang width niya naman ay 47. So check natin kung tama yung size. 5'8 inches by 47 inches. Tapos ang product number niya itong 5174. Yan. So sa tingin ko ito, no. Nakalagay dito B-belt for Rotary Premium Belt number 5L470. Ayan, 5'8 inches width and 47 inches length. So, check natin dito, no? Yan. So, makikita nyo, no? 5L470. So, meron din siya ritong nakalagay na 5L470. So, ibig sabihin, eto na yung hinahanap nyo. Dapat yung mga code nila, yung size nila, tapos kailangan makikita natin yung brand. Okay? So, halimbawa, eto, no? B-belt for Rotary. So, ibig sabihin yung mga nakikita nyo na nakalagay dito sa box na ipapakita ni client sa inyo, na isi-send nila sa inyong mga product, kailangan yun mismo yung maso-search natin. Hindi po pwede na, ay baka ito yun. Kailangan i-double check, i-triple check natin yon. So, check naman natin ngayon yung UPC. Kasi minsan, pag sinearch mo yung UPC, makikita mo na yung product. So, yung UPC niya, ayan o, 03476105172. So, yun naman yung UPC, yung pinaka-barcode. Dahil nga, nailista na namin siya dati, pag kinlik ko to, tapos ipagkukumpara ko yung UPC nito, no? So, pareho lang sila. Dito sa specification, yan, makikita nyo yung UPC niya. Ito yung UPC, 034761. So, lagay natin dito. Zoom in natin, no? Ayan, no? 034761. Tapos, 05174. So, check natin dito, no? 051-051-742. So, tama. Ito yung product na yon. So, yun yung mga titingnan natin bago natin ilista yung product. So, anong gagawin natin ngayon? So, dahil nakita na natin siya, ililista na natin yan. Click natin dito sa My eBay. Tapos, pupunta ako dito sa Selling. Yan. Dapat, nandun kayo sa store ni client. Ito yung Seller Hub, no? Seller Hub Equipment Parts. Tapos, kiklik ko tong Create Listing dito sa gilid. Tapos, ililista ko na siya. Okay? So, lalagay na natin dito yung belt. Tapos, pwede kayo mag-explore, no? Ano ba yung belt na to? Para saan ba yung belt na yan? So, ito kasi para to sa mga lawn mower, yung mga pangtabas ng mga damo. Yan, makikita nyo pa rito yung description. Ayan siya, oh. Pwede nyo kunin yung description na yan para mailagay nyo dun sa listing nyo. Yan. So, ngayon, continue without match. Tapos, check nyo yung category. Ayan, no? Lawn mower. Ayan, no? Lawn mower parts, lawn mower parts. So, continue. So, lalagay natin to sa open box kasi nga, old stock, brand new tayo. Click natin ngayon yung continue. Tapos, pwede na natin i-copy yung mga information na nakuha natin sa website. Sa photo, ida-download natin yung photo. Yan. So, click natin yung upload from computer. Tapos, kukunin na natin yung photo. Kailangan ma-download nyo siya, no? Tapos, ilalagay natin siya dito. Ida-drag lang yan. Dinadrag lang namin siya. Kagandahan kasi dito sa motor parts, hindi mo na kailangan ng mga sobrang daming description, sobrang daming title kasi nga kailangan mo lang ilagay dito yung eksaktong specification ng product. Yan. So dito sa title, kukunin natin yung nasa eBay. Yan. Kunin natin to. Copy. Tapos paste na lang natin dito. Ngayon, kung wala siya sa eBay, kukunin natin yung title nito. Yan. Copy, pwede rin natin ito yung i-paste natin. Tapos sa SKU, meron SKU dito si client. Yan, sa hindi nakakaalam sa inyo, no, yung SKU, ito yung stock keeping unit B289. So lalagay ko rito B289. Yan. Tapos category, okay na yan, nasa lawn mower. Tapos ito, no, ilalagay natin yung mga specs. Yan, MPN, tapos yung material, rubber, yan, ilalagay natin yan. Tapos dito sa UPC, itatype ulit natin dito yung UPC. So, kung dito, check natin sa description, wala tayong makikitang UPC. So, ang gagawin natin, punta tayo sa picture natin, kukunin natin dun yung UPC. So, ngayon, para di na tayo mahirapan, punta na lang ako dito kung meron ako nakita sa eBay. Yan, kunin ko yung UPC na to, ikakopy ko, copy, tapos, and yung ipipaste ko rito.
Yan. Kung ano yung makikita natin na description or mga information, yun yung ilalagay din natin sa listing. Okay? Yung type niya, B-belt. Yan. Sa type, lalagay natin dito ay B-belt. Yan. Tapos, lalagay din natin dito yung product number. Yung 5L470. So, mag-a-add tayo dito. Kung wala ka maita ritong product number, yan. Click natin yung add custom item specification. Yan. Lalagay ko rito yan, no? Product number. Yan. Product number, then save. Pwede pa tayo mag-add ng isa. Product number. So, ilalagay naman natin yung 12 yan. Tapos, click natin yung save. Tapos, sa condition, open box. Lalagay dito, old stock, brand new. Yan. Sa description, so, kukunin natin yung description nito. Kakopy natin yung description yan. Lalagay natin dito. Tapos, pagdating sa price, add $5 para sa shipping. So, kukunin natin yung original price niya. Kaya kung mapapansin nyo rito, no, ang presyo nito ay 11.89. Tapos dito, 6.99. Ayan, 6.99. Add $5 kami. So, kaya magiging 11.99. Price, 11.99. So, ganun lang. Tapos, dilista na namin. Okay, check muna natin yung listing natin. Pwedeng save for later, pwedeng list it, pwedeng preview. So, dito, bago namin ito ilista, wala kaming access na ilista to ng on the spot. So, kaya ang makikita nyo lang dito, save for later, kasi chinecheck ni client yan bago niya ilista yung product. So, ganyan dito guys. No? Bibigyan kayo ng access ni client kung ano lang yung pwede nyong gawin dito sa account niya. So, ito yung pinakatrabaho namin dito bilang isang product lister. So, dahil tapos na tayo dito sa unang product, dito naman tayo sa susunod hanggang sa matapos natin yung file na to. So, ganun lang yung pinakatrabaho nyo. Tapos, pag natapos nyo na yung file na to, pupunta ulit kayo dito sa Upwork Messenger. Tapos, magda-download na naman kayo ng ibang file para ayun yung gagawin nyo ulit na trabaho. So, ganyan guys, no? Magsisend siya sa inyo ng file. So, araw-araw to, no? Since 2022, nagsisend ng file si client sa amin. Okay guys, so paano naman mag-search ng trabaho na pinakita ko sa inyo? So, pupunta tayo dito sa mga freelancing website, no? Hindi lang dito sa Upwork. So, halimbawa dito sa Upwork, magsa-search tayo ng eBay product listing. So, eBay product listing. Yan. So, ngayon, ang oras natin ay 11 ng umaga. So, ibig sabihin, 11 ng gabi sa ibang bansa. Kaya kung sasabihin nyo, sir, ba't wala kami makita? So, ibig sabihin, tulog yung mga client. So, ang ideal time para makapaghanap ng trabaho ay mga alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga para yung mga client ay gising. Okay? So, kagaya ngayon, nag-search tayo ng eBay product listing. So, may lumabas dito, no? Ito yung sa data entry natin, no? Yung eBay Poshmark Depop Lister. Ito yung cross-listing. So, kasama rin kasi siya dito sa keywords ng eBay product listing. Ang hahanapin natin muna ay yung sa eBay. So, scroll down tayo, hahanap tayo dito ng sample job post na hahanapin nyo, na aantabayanan nyo na magkaroon ng mga bagong pasok na job post. So, kaya kailangan madaling araw tayo maghahanap. So, halimbawa, eto, no? eBay listing virtual assistant. So, eBay listing virtual assistant. I'm looking for a reliable virtual assistant to help create eBay listing for my growing resale business. Responsibilities: create eBay draft from product photos. Ito yung sinasabi ko na eksaktong pinakita ko sa inyo, tapos ito yung trabaho na yon. Ito sabihin na natin na 2 days ago to. Dahil 2 days ago na to at marami na nagpasa ng proposal. So, pinakita ko to sa inyo para makita nyo lang yung mga sample ng mga job post na pwede nyong applyan. Okay guys, so ganun lang, no? Ganun lang yung trabaho namin. Sobrang simple, sobrang dali, na alam ko kahit sino sa inyo kayang-kaya yung trabaho na to. So, ang trabaho natin dito, kasama pa rin to sa e-commerce, no? Dito sa e-commerce, marami talaga kayong makikitang trabaho na kagaya ng ganito. Sobrang dali lang. So, hindi nyo na kinakailangan ng experience dito. Dahil dito naman, hindi naman naghahanap si client ng experience. So, tuturuan niya naman kayo, sasabihin niya kung ano yung mga dapat nyong gawin sa online store niya bago kayo mag-start magtrabaho. So, ito yung work from home namin since 2022. So, sana guys, nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.